tapos na maliligayang araw ng mga fake news peddlers, ng mga DDS, makukulong na sila. Eto, siniseryoso ho ng PCO sa pangunguna ho ni Secretary Dave Gomez. Ito hong pagseryoso sa mga mapanira at mga pinopost sa social media na karamihan ho fake news. Lalong-lalo na ho itong mga pinopost ng mga DDS. Ito, pasok. Ni Presidential Communications Office. Pakinggan nyo mga kababayan si Secretary Dave Gomez ng PCO. Pasok. Sa pahayag na inilabas ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, pinaalalahanan niya ang mga gumagamit ng social media na sa ilalim ng Revised Penal Code may parusang 6 na buwang pagkakakulong. Ayan na. Ito na ho mga kababayan ko Kaya ho kayo wag ho tayong mamimake news. Tayo hindi ho natin gawain yung gumawa ng fake news. Mga kababayan, sa kampo lang ho ni Sara Duterte magagaling yung mga yan. We remind user of social media platforms that publishing false news. Nako mga kababayan, putol. Meron hong kaparusahan daw na 6 na buwan na pagkakakulong under 154 of the Revised Penal Code. Sabi ho ni Secretary Dave Gomez, kaya ikaw Mima, huwag ka nang mamimake news. Fake news kayo ng fake news, kakatanggol kayo mga kababayan ko. Kaya ho, kabahan na sila. Kung inyong maalala na marami ho ang mga pages na mga tinake down na dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Isa na ho dyan, example, yung pong bingot, na mga na DDS, yung bingot ho, yung hindi ho maintindihan kung kung hindi mo alam kung ano sinasabi, kailangan talaga unawain mong maigi bago mo magets. Nako, mga kababayan. Sige, tuloy. Mga nagpo-post ng maling balita. Doble paa niya ang parusa kapag ginawa ito online sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Ayon sa Malacanang, ang pagpapakalat ng peking balita at disinformation ay sumisira sa tiwala ng publiko, nagpapahina sa ating ekonomiya at nagbabanta sa kapakanan ng bawat Pilipino sa panahong ito ng krisis sa enerhiya. Yan na nga mga kababayan, ito na ho yung binalitan natin, yung announcement, energy lockdown, prepare your power bank, etc., etc., di ba? Nabalita natin to fake news yan. Ang post sa online ang kasalukuyan ng iniimbestigahan. Una na rito ang post ukol sa umano'y energy lockdown na magsisimula sa April 20, 2026. Nako mga kababayari na itong mga pages na ito. Pangalawa ay ang umano'y pagpapatupad ng emergency lockdown sa bansa dahil sa COVID-19 cicada variant. Ito mga kababayan, talagang tinatakot nila yung taong bayan, pati yung pong yung variant na naman daw ng bagong variant na naman daw ng COVID-19. Hala ka, mga kababayan, ewan ko ba? Bakit ganito tong mga hayop na to? Una ng pinabulaanan ng Department of Health. Yan na, mga kababayan, pinabulaanan na peking nga ho yan. So ngayon, mga kababayan ko, maging babala na po sa inyo. Wala po tayong sisinuhin. Dahil po, alam nyo naman, ang gobyerno natin ngayon, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho kayo sisinuhin. Hindi ho porke kayo ay sumusuporta sa gobyerno o kay Pangulong Bongbong Marcos, may karapatan na ho kayo na gumawa ng mga fake news. Hindi ho ganun, mga kababayan. Kaya tayo, kapag nakakakita ho tayo ng mga fake news kahit na pumapabor sa ating kampo, ating tinututulan yan. Mas maigi na ho tayo na lumaban ng katotohanan laban sa kasinungalingan nila kaysa ho labanan natin yung kasinungalingan nila ng isa pang kasinungalingan natin. Mali po yun. Hindi po natin papayagan yun. At lalong-lalo na ho ako. Hindi ho ako papayag nung gano'n. Hindi natin sasamahan at hindi natin sasang-ayunan. Dapat gano'n. Di ba? Kasi tingnan nyo mga kababayan ko, delikado talaga. Ang takrot ang mga DDS na yan. Mas delikado ang DDS virus. Nakakabobo, ayun na nga.
Yung COVID mga kababayan, tingnan nyo, naalpasan naman natin, ano. Pero dito, mga kababayan ko, kapag ka nakulong tong mga ito, doon pa lang nila malalaman na mali pala yung kanilang ginawa. At kapag ka ho sila'y hinulin at pinusasan, doon pa lang umaamin, ano. Ayan, tulad nga ni Bingot ulit, di ba? Nung inimbitahan ng NBI, ang katwiran niya, kaya niya daw pinost, for the views and followers, mga kababayan ko. Tama ho ba nakatwiran yun? For the views? Hindi ho laging gano'n na puro views lang tayo. Kaya nga tayo nandito kasi may mga tao na nanonood na maaaring ma-impluwensya natin at mapaniwala natin kung ano man yung ating mga sasabihin at kung ano yung ilalathala natin sa mga pages natin at sa mga channel natin, mga kababayan. Lalong-lalo na ho yung iba hindi na ho nakakapanood ng ibang mga, 'di ba? Content ng di ba? Oh. Oh, 'di ba? Sa Boss Mike, salamat daw po, sabi ni Attorney Claire. Saan? Jay. Yun mga kababayan, 'di ba? Doon tayo lang sa totoo. Oo, doon lang tayo sa totoo. Huwag na natin silang gayahin. Kung nami-make nyo sila, fake nyo sila. Ganun. Di ba? Eto tayo mga kababayan Alam nyo mga kababayan, sa kabila ho ng maraming problema ng bansa, ang Pangulong Bongbong Marcos ay tuloy-tuloy na nagtatrabaho. Isa na nga ho dyan mga kababayan, ang paghahanda. Paghahanda ng binuong isang parang task force mga kababayan. Task force talaga Task force hindi ang bumuo nito mga kababayan ay ang mga mahuhusay, magagaling at mga membro sa Kongreso at membro sa Senado at iba pa. Pakinggan nyo. Tignan nyo kung gaano kaagap ang Pangulo. Pasok! Force ang Agri-Agra team. Ayan na mga kababayan ko. Kilala nyo naman si Conrado Estrella, si Kiko Pangilinan, at marami pa hong iba. Ito ho mga kababayan ang binuong task force para ho tumulong na mabantayan ang pangkalahatan at makatulong po sa problema na ating nararanasan ngayon.